Christians, when the Lord saved you, you are following the right person. Sipin nyo, ang unang miracle na ginawa ng Panginoon sa atin nung tayo niligtas, tayo nagkaroon ng totoong joy. Tayo sumandaling manalangin, aming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa amin. At nawa makita namin muli ang inyong kalooban mula sa inyong salita. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa at ang banal na Espiritu ang siyang papaunawa sa amin sa mga salita po ninyo sa hapon na ito. Linisin mo kami sa lahat ng aming karunya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa hapon na ito ay tayo ay muli mag-aral ng salita ng Diyos. Wala na tayong masyadong introduction dahil wala naman talagang dapat i-introduction at basta yung ating mga prayer request sa push, ilagay nyo lang yan and then patuloy na ipag-pray nyo ang bawat isa, ang inyong lingkod, talagang kailangan ng matinding prayer. Kasi hindi natin alam, minsan ang nagkakasakit tayo bigla, no? Hindi natin malaman kung anong nangyayari. So just keep on praying for each other and then let's pray for our evangelistic sa September 27 na Panginoon ay mag-open ulit sa ating mga kaibigan na makakilala sila bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas sa Panginoong Jesus. Mag-invite po tayo niyan sa September 27. I-open natin yan sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Our text for this afternoon is taken from the book of John. John chapter 2. Naalala ko, na-preach ko rin itong topic na ito, pero syempre magandang balikan natin in a different perspective. John chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 11, sabi ng Bible, "And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom, and saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him." Pagpalain ng Panginoon ang salita niya sa hapon na ito. Alam natin itong story na ito. The first miracle at Cana. Ang Cana is a place in Galilee. It means a place of reeds. Yung mga halaman na tumutubo sa river. Or a river. Yan ang ibig sabihin ng Cana. And the Lord Jesus Christ was called, sabi ng Bible. He was invited to a wedding. Hindi ito wedding ng Panginoon katulad ng ibang nagtuturo, no? According sa ibang mga religion. Ang kasalan daw ito ng Panginoon. No? Hindi siya ang kinasal, no? At never siyang kinasal dito. Sabi lang ng Bible, he was called. Ibig sabihin yung ginamit ng construction ng sentence dyan. Passive voice, hindi naman active voice. Naimbitahan lang ang Panginoon. And the Lord attended to a Jewish wedding. Probably he attended that wedding to show the sanctity of marriage. And this, after ng rapture, no, ang Panginoon ay ikakasyal sa kanyang bride. Ang tawag natin yan, yung the marriage supper of the Lamb, ang groom ay
kakasal sa bride, which is the Church of the Lord Jesus Christ. Ang ganda ng senaryo sa mga Hudyo, ang kasalan nila is characterized by drinking wine. Ito yung ano nila, yung kanilang kapis, ito yung kanilang kasiyahan. And sa mga Hudyo, ang celebration ng wedding ay 7 days. 7 days talaga yan. At kung mapapansin nyo, ang Panginoon umattend sa kasalan on the 3rd day. So meaning to say, 2 araw nang nagkakaroon ng kasiyahan sa wedding. Ang Panginoon umattend doon, and then sabi ng verse 3, syempre nung on the 3rd day, naubusan sila ng inumin, naubusan ng wine. Kasi sabi ng Bible, they have no wine. Again, context na pag-aaralan natin patungkol sa alak, ano? So, isipin nila, ang Panginoon talaga gumawa ng alak, no? Talagang gumawa siya ng alak. Kasi talagang inumin nila ito sa biblical times. Of course, naniniwala tayo, hindi ito yung alak na talagang fermented. Kasi sabi ng Bible, makikita niyo, is a good wine. Now, they ran out of wine during a wedding. Sa konteksto ng mga Israelita, whenever they have this kind of festivity or celebration, pag nawala ng bagay, lalo na yan sa setting ng mga Hudyo, pag nawala ng wine, they run out of wine, and during the wedding, it would be a faux pas. Ibig sabihin, ano yun, it's gonna be a big embarrassment. Yung word na faux pas, yung F-A-U-X, no? Faux pas, ibig sabihin, it's gonna be a great embarrassment, lalo na dun sa may ikinasal. Kasi mapuputol yung kasiyahan, eh. Magiging kahiya-hiya doon sa may naghanda. Yung sa may ikinasal. And then, sabi ng Bible, nakita natin, lumapit si Mary sa Panginoon. Ginawa ng Panginoon, inutos niya na punuin yung mga water pots. Kung meron po kayo idea, ang mga water pots ginagamit ang mga Hudyo panglinis nila for purifying. Medyo ni-research ko ng konti, itong water pots na pinapuno ng Panginoon, 6 water pots, malalaki po yan, yung sisidlan na yan. And then, according sa mga nag-aaral ng Bible, ang pag-inipon mo yung 6 water pots, makakakuha ka ng 550 liters of water. Marami yun, medyo malaki, 550 liters. Alam niyo ba gano'ng karami 1 litro? Bumili na kayo 1 litro ng Coke, 1 liter na yun. At gawin nyo, 550. So, ang dami nun, 500 liters of water. Yun yung pinuno ng mga servants. Kasi sabi ng Panginoon, punuin niyo yung water pots. Naubusin sila ng wine. At pinuno nila. And yung first miracle ng Panginoon dito sa Cana, may implication ito sa pag-aaral natin sa hapon na ito. Anong nadala ito? Anong nadala itong miracle nito? It brought something to people around Him. Titingnan natin ang mga taong nasa paligid ng Panginoon. How they were affected by this first miracle of the Lord. Unang-una, hindi pa siya kilala ng mga tao. Okay? At malalaman natin, ang mga nakakakilala lang talaga sa kanya dyan, ng malalim, walang iba kundi si Mary. At yung mga disciples niya, na una niyang ginather niya nung una sa John chapter 1. At makikita natin, when the Lord performed this miracle, by the way, wala pang gumagawa ng ganitong klaseng milagro. From the Old Testament, marami ng mga nakarecord ng mga miracle. Ano yung mga miracle sa Old Testament? Mga pinperform ni Elijah, ni Elisha, ni Moses. Ito yung mga miracles, lalo na si Elijah, no? Hindi umulan, nagpaulan. So, ito yung mga miracle nila nun. Pero ito, first time. And what happened to these people around the Lord when the Lord turned the water into wine? Unang-una, ang medyo na-epektuhan dyan, unang-una yung mga servants. No? Sa tingin ko, dito nagkaroon ng create ng curiosity to groom servants. There was a curiosity. Naging curious sila. Kasi when they were commanded to get the liters of water, nung naubusan ng wine, inutusan yung mga servants. Sabi ng Panginoon na punuin niyo yung water pots ng tubig. Kung kayo yung mga servant,
naubusan ng wine, paano gagawin natin dito? Pupunuin ng tubig, ano to? Is gonna be a water party? Kasi medyo magtatanong ka, bakit pinapupuno ng water itong mga water pots? Kaya nga pinapupuno ng water kasi water pots, hindi naman wine pots. Di ba? Lalagyan kasi ng tubig talaga yon. Kasi kung lalagay yung mga wine yan sa mga magagandang sisidnan, probably, siguro, ganun na. Pero it's water pots. Not necessarily not intended for wine. Talagang sa tubig. At pinapuno ng Panginoon yung tubig. And then they had no idea who Jesus was. Wala silang idea, basta pinuno lang nila. Kasi pag pinag-aralan natin, the Lord was not even the ruler of the feast. Kasi mayroong tinatawag ng ruler of the feast. Yung tinatawag nilang yung governor of the feast. Yun yung nagmamanage ng kasal. Ano tawag dyan? Basta siya yung pinag-manage ng governor or ruler of the feast. Siya yung nagmamando sa mga tao dyan. And then walang idea. Even the Lord Jesus Christ was not even the ruler of the feast. He was just a guest. At makita natin, siguro, yung mga servants, nung pinapuno lang, at nung pinapuno, sabi ng Bible, di pinapuno na pa nun, fill the water pots with water. Talagang punong-puno yung mga water pots. And then pagkapuno na yun, sabi ng Panginoon, and He said unto them, draw out near. Parang ang bilis, ang bilis ng pangyayari. Hindi ni-record ng Bible paano ginawa ng Panginoon yung water into wine. Hindi sinabi ng Bible na binasbasan pa naman or what. Pero I believe, pinag-pray ng Panginoon yan. He always called the Father. Hindi lang ni-record ng Bible, pero makita natin yan, palagi namang ginagawa ng Panginoon yan. Whenever He asked for something, whenever He performed something, He would ask the Father. At yun, sabi ng Bible, draw out now. Kung kayo yung mga servant, medyo magkakaroon kayo ng agang-agang, tubig yung nilagay namin, tapos i-draw namin, baka mamaya pagalitan kami ng aming ruler of the feast. At makita natin dito na medyo curious sila. And then, sinerve nila, wow! Nagulat sila yung sinerve nila, wala silang idea na naging wine yung tubig na sinalin nila. Kung kayo yung mga servants, ang maganda dito sa mga servants na ito, napaka-obedient nila. Hindi sila nagtanong na, ano pa itong ginagawa niyo sa amin, pinaglalaro na kami, nilag namin ng tubig, tapos isuserve namin, kung pagalitan kami. At alam nyo, makita natin dito, and people, alam nyo, ang nakita natin dito, yung ang Panginoon pag gumawa siya ng miracle, ang tao na nagiging curious. Na-amaze sila. Naalala niyo si Nicodemus, kaya nga he went to Jesus Christ by night. Na-curious siya, sabi niya, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. So even Nicodemus, na-curious siya, sa miracle ng Panginoon, even si Herod, sa Bible, he hoped to have seen miracle done by him, by the Lord Jesus Christ. Kasi ang mga tao, pag nakita nila ang Panginoon, sabi nila, what manner of man is this? Even the wind obeyed him. Ang maganda dito, when the Lord first performed miracle at Cana, ang tao nag-create yung kanilang curiosity. Mayroong miracle na nangyayari at ang Panginoon ini-introduce niya na yung sarili niya. Hindi lang nagkaroon ng curiosity sa mga servant ng groom. There was a clarification ng governor of the feast. Sabi niya, why this good wine is served? Sabi niya, ano sabi niya rito sa verse 9? Nung tinaste niya yung water na naging wine, he knew not when it was. Sabi niya, but the servant, pero yung servant alam kung saan ang galing. Kaya itong mga servants na ito, ano kaya nangyari rito? Di kaya na maging believer dito ng Panginoon. Di natin alam kung ano nangyari dito sa mga servants. Kasi makikita ninyo, after ng first wedding, ay first miracle ng Panginoon sa Cana, I believe kumalat ito Naalala niyo yung nobleman na may sakit yung anak niya sa Capernaum. Pumunta siya ng Cana of Galilee. And probably he heard about these things. Because of these servants, ang nakakaalam kasi yung mga servants ng groom. Of course, ang mga disciples. And then, yung ruler of the feast, nung tinaste niya, ang sabi niya, anong nangyari dito? Why this good wine is served when everyone is well drunk? Sabi niya rito,
When men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Nung tinaste niya, sabi niya gano'n, bakit napakasarap nitong wine? Dapat hindi ito isinurve. Marami nang nainom yung mga tao. Dapat yung sinerve, yung lesser quality. Yung sinabi nung tinaste niya kasi, wow! Sabi niya, ang sarap. Bakit sinerve to? Dapat to hindi to isinaserve. Kasi ang mga tao marami na rin naman nainom. Dapat yung sinabi ng Bible na a worse should have been served. It means a lesser quality of wine dapat ang sinerve. Total, marami na silang nainom. Dapat ni-reserve na lang ito. And yung Feast of the Governor, kinalari pa niya, sabi siguro, total, meron pa namang 4 days of celebration. Sana itinago mo na itong napaka-sarap na wine. Hindi niya alam, may ginawa ang Diyos doon. Kaya mamaya ipapakita natin yan yung miracle na yan. Anong nagawa niya sa mga tao. Okay? Sumunod. Ito na, na-taste, natikman. Isang naghahanga ako sa katulad kanina, mali ako kanina kung sino yung nasa 25, hindi naman pala si Juan Luna, it's Marcelo H. Del Pilar. Tama ba ako? Kumuha naman kayo minsan na, minsan nire-record ko yung mga preaching ko, minsan may sinasabi akong mali, umuo naman kayo. Pero pag nire-record ko, mali pala, si ganito pala. Minsan naghahalo yung aking mind. Katulad dito, taste, tikman, ayan. Allow me, minsan pag nagkakamali ako ng mga words, not intention yun. Sa dami lang ng iniisip ko, no? Yung gustong lumabas sa bibig ko, hindi rin gustong sabihin ng utak ko, no? So, just bear with me. Okay? At sabi nung binasa natin, nung na-taste ng ruler of the feast, tinawag niya kinuha niya yung attention ng groom. Sabi niya, but thou hast kept the good wine until now. Yung groom, nagtaka siguro yung groom. Makikita natin yan mamaya, no? But, kinumen niya, sabi niya, yung wine po na singer, napakasarap. At naitago niyo pa ang magandang wine. And the groom and the governor never knew of it. Di nila alam kung saan ang galing ito, totoo. Siguro kung isipin ng groom, wala naman akong biniling ganyan, wala naman akong hinandang ganyan kasarap na wine. Napakasarap na wine. And probably after the wedding, nag-usap yung dalawa, saan pa nanggaling yan? Siguro doon na lang nila nalaman na somebody performed this thing. Somebody performed. Siguro sabi ng mga servants, anong ginawa ninyo? Siguro sabi ng mga servants, well, a man called Jesus, and he is the son of Mary. Inutos lang sa amin, dala ko mo kami ng tubig, at nung dinuro na namin, naging wine siya, master. And then, makita natin, etong pangyayari nito, because of Mary's request kasi ito ni Mary. Mamaya makikita natin kung ano naman ang effect nito kay Mary. Because of Mary's request, sabi ni Mary sa Panginoon, they have no wine. Wala na silang wine. And they wanted some wine. Si Mary, makita niya yung limitations niya rito, pero sa Panginoon, talagang in-address niya yung pangangailangan. Gusto kong makita rito nung nagkaroon ng commendation to the groom. Walang kaalam-alam yung groom na yung miracle na nangyari sa loob ng bahay niya, sa loob ng kasalan niya, ay pinarform ng Panginoon. Because somebody requested it. It was Mary who requested it. Gusto kong makita rin yun na ang may mga taong nagpe-pray sa atin, nagbibigay ng request, and it affects us. And the groom was praised for it. Pinuri yung groom doon na wala naman siyang kaalam-alam. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kala natin tayo yung dapat papurihan doon, pero ang totoo, behind the scenario, ang Diyos talagang dapat papurihan doon. At because ano mga nangyayari, may mga bagay na nangyayari sa atin, na nangyari sa atin to is because somebody prayed for us these things. And nangyari siya. Ang totoo nun, hindi dapat tayo ang makomment doon. Dapat makita natin kung may nangyari sa atin mga bagay na hindi natin maipaliwanag somehow, ito yung kagagawa ng mga taong nagre-request para sa atin. At minsan tayo nabibigyan ng praise. Tandaan nyo, pag may praises sa atin, totoo naman dapat ibalik natin yung praises sa Panginoon. Yung groom, wala siyang kalam-alam. Yung ginawa ng Panginoon na miracle, na-comment yung group, kita nyo ang Panginoon na bali, wala naman sa kanya yon. As long na yung mga tao, makita nyo anong ginawa ng Panginoon. At nakita natin dito,
Pangapat, there was a celebration among the guests. There was a celebration among the guests. Siguro without the wine, they ran out of wine, the wedding would be what? Would be ruined. And it will bring embarrassment to the groom. Siguro na-ruin yung kasal. Nawala yung kasiyahan kasi ang Panginoon nung pumunta doon, narinig niya siguro, wow, ang saya ng mga tao. And then nung nawala na yung inumin nila, pwedeng maging malungkot at magbibigay ng matinding kahihiyan. At makita niyo rito, nung natikman ng tao ang napakasarap na wine, there was joy to the people. Sabi nila, ang wine talaga, it gives joy to the drinker. Okay? It brings joy to the people who attended the wedding. And everybody was happy because of that good wine. Everybody was enjoying. Ito na talaga yung pinakahuling-huling reason na hindi lang yung groom ang naapektuhan, hindi lang yung mga groom servant, hindi lang yung governor, yung feast yung governor of the feast, hindi lang yung mga guests. Panglima, it was a confirmation of His claim being God. The reason why the Lord performed this miracle, unang-una tingnan natin si Mary. Yung si Mary, nung nakita niya ang Panginoon ready na to minister to the people, naaalala niyo nung sa Luke chapter 2 verse 51, basahin ko lang ha. Luke chapter 2 verse 51. Ano niyo ba yung nangyari kay Mary nung ang Panginoon ay pinanganak? Ito yung sabi ng Bible. Luke chapter 2 verse 51. Sabi diyan, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. Naalala niyo si Mary, kinausap siya ni Gabriel nung magkakaroon siya ng anak. Ang pangalan ay magiging Jesus. He will be the Savior of the world. At si Mary nung pinanganak ang Panginoon. Nakita ni Mary yung kung paano ang mga angels. Kita niya, no? At kung paano dumalo yung mga wise men at yung mga shepherd. At makita ni Mary kung paano ang Panginoon, yung context na binasa natin, the Lord Jesus Christ was 12 years old na nakikipag-usap siya sa mga doctors of the law. At yung sinabi ng Panginoon, I must be on my Father's business. Ito dapat talaga ang business ko. At lahat ng mga bagay na yun, naalala ko, tinago lahat ni Mary sa puso niya. Sino ba talaga itong anak ko na ito? Kasi totoo lang, ang Panginoon ay talagang ang Holy Spirit ang nag-overshadow sa kanya. Alam ni Mary na ang Panginoon ay hindi talaga ordinary na tao na pinanganak kasi virgin siya nung kinunsig niya ang Panginoon. At nung nakita niya habang lumalaki ang Panginoon, eto na. Now it's time for you to perform. It's time for you to show who you are. Si Mary, tinago niya lahat yun. All these divine apparitions and appointments. All she thought that the boy she gave birth is the Son of God. At sabi siguro ni Mary, sabi niya, they have no wine. Di ba maganda rin nakikita natin dito na nakakalungkot ang iba natin mga kaibigan. They so much worship Mary, no? Tayo din natin bino-worship si Mary. Binire-respect natin si Mary. Pero makikita niyo sa Bible, si Mary ay limited din. Tao rin siyang katulad natin. Sabi niya, wala naman akong magagawa. Kasi nung sinabi sa kanya, wala naman akong magagawa. You go to Jesus Christ. Tama naman, lahat tayo wala naman tayo magagawa sa buhay natin. You go to the Lord. You go to Jesus Christ. Kaya nga si Mary, wala. Limited siya. Sabi niya, they have no wine. And I don't know how you're going to do. Even Mary, hindi niya alam kung paano gagawin ng Panginoon. At sabi ng Bible, nakita natin, siguro sinasabi ni Mary, you are God. And you can bring fruit to the vine. Pag pinag-aralan nyo, kasi madali natin makita na yung water naging wine. Pero kung tutusin, para makapag-produce ka ng wine, it takes a lot of effort. Unang-una niyan, magpapatubo ka muna ng ubas. Ng ubasan sa vineyard, tama ba? At pag yung tumubo, iitay mo pa yung harvest niya. At pag in-harvest mo yan, may mga timpla pa yan kung ano yung pinakamagandang vine at para gawing wine. At yan, ipe-press nila, dadali nila yan sa
ipe-press ng paa nila pinaginagamit dyan eh. And so much labor ang gagawin nila dyan. Hanggang sa magkatas yan. Tapos medyo konting ipipreserve pa nila na konti, di ba ganda, para maging good wine, hindi naman yung fermented. And I believe it is a freshly squeezed, kaya it's a good wine. It's a first quality wine ang nai-serve sa kanila. Ang sabi ng Bible, naalala siguro ni Mary, I just quote isang book sa isang verse sa Old Testament, in Psalm 133 verse 3, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Anong gustong ipakita dito ni Mary? You are God. At kung ikaw ay Diyos, kaya mo magpadala ng mga hamog sa Hermon at kaya mong magdidescend doon sa mountain na nandun yung mga vineyard at kaya mong magpadala ng fruitfulness. At pag may fruitfulness, there will be fruit of the vine. At kapag nagkaroon ng fruit ang vine, ang mga Hudyo, ang mga biblical times, alam nila it's gonna be a good wine and it will give joy to the people. And the Lord Jesus Christ, what happened to this? The Lord has just brought joy to the people by turning the water into wine. He just brought joy to the people. Kaya ang Panginoon, di ba? Ito yung nadadala niya. Naalala siguro ni Mary, nung dinala niya ang Panginoon, sabi ng mga angels, joy to the world. Joy to the world. Don't you know that Jesus Christ brings joy? He was invited in that wedding. And the Lord entered that house. You know what happened when Jesus Christ is present inside the house? He brings joy. Amen. He brings joy, my friend. Bakit walang joy sa loob ng bahay niyo? Because Jesus Christ is not there. You know why there's no joy in your life? Because Jesus Christ is not in your heart. Kaibigan, kung wala ang Panginoon sa puso mo, kasi hindi lang naman pinapakita rito ng Panginoon na He can turn the water into wine. He can turn your life into a joyful life. Yun yung context nun. Hindi niya ginawa yung wine niya para maging drunkard sila. Ginawa yung wine niya for you to be a miracle believer that Christ can bring joy that the world cannot give. Na kaya niya magpadala ng dew sa Hermon at magkaroon ng fruitfulness ang ground. Ito yung nagagawa ng Panginoon. That's why He attended that wedding. Ayaw niya na maging malungkot yung wedding. Ayaw ng Diyos na maging malungkot ang buhay ng tao. Kaya lang naging malungkot ang buhay ng tao when man surrendered his will to Satan in the Garden of Eden. Doon naging miserable ang buhay niya. Pero bago yun, ang saya ng buhay ni Adan at Eva sa Garden of Eden. And they were enjoying God's fellowship. They were enjoying the very presence of God. You know that? In the presence of God, there is fullness of joy. Amen. Joy! Ayaw ng Panginoon malungkot yung wedding. Gusto niya magiging malungkot. And He turned the water into wine. And people were what? Ang mga Hudyo may dance sila eh. Kaya tayo lang sila. Di ba? There was joy inside that wedding ceremony. Pambira, alam nyo. Sa totoo lang, dapat pag may wedding, masaya. The first wedding inside this church, napakasaya. It was the wedding of Robbie and Christelle. Tell. Ang pangalan niya, Tell. Tell me that you love me. Hindi yun yung... It was just a simple wedding, but I tell you, it's a history. The first wedding in Zion Bible Baptist Church, eto matindi. Ang anak nila, ang pangalan Zion. Pangkira talaga. Made in Zion. Oh, wow. Ay, iba hindi na nakaka-connect. Ay, ang saya talaga ng wedding na yan. Ang biro, kung gusto ko lang mag-turn into wine. There is joy when Jesus Christ is inside the house. There is joy when Jesus Christ is inside the family. There is joy. Itong hindi nakikita ng tao, no? There is joy inside the church pag ang Panginoon ay nandun. Pag wala na ang Panginoon dyan sa church, nag-aaway-away na kayo, wala nang joy dyan. Because Jesus Christ is not there. I tell you. Kung, alam nyo, pag ang church malungkot, wala ang presensya ng Panginoon dyan. It's ikabod. Pero pag ang Panginoon nandyan, look at this, He was invited.
Hey, my friend, you can only have joy in life once you invite the Lord Jesus Christ in your life. Invite Jesus Christ in your life at hindi ka magsisisi. Invite Jesus Christ in your house, in your home, and you will see your kids will be growing up in the nourishment of the Lord. Invite the Lord inside the church. And if the Lord is in the church, siya yung nasusunod sa church, and there is joy. When the righteous reign, there is joy. Masaya ang mga tao. Masaya ang mga church members because Jesus Christ is being exalted in that church. There is joy when the Lord is in there. Not only joy ang dinala ng Panginoon. Anong bang ginawa ng Panginoon? Niligtas niya sa embarrassment yung groom. Alam niyo, ang ganda ng ano niya, ano? Pag nakikita ko yung mga beauty ng scripture, ganun din yung ginawa niya sa adulterous woman na nilagay sa gitna. Di ba? Inilagay sa kahihiyan yung babae. She was taken in the very act. And according to Moses, she will be stoned. Yes, according to Moses, she will be stoned. But according to God's grace, no. Ililigtas ko siya from embarrassment. Sabi ng Panginoon, di ba? Nung nagbagsakan yung mga bato, from the eldest to the youngest, sabi ng Panginoon sa kanya, had no man condemned thee? Wala na bang tao nagkakondemn sa iyo? Yeah, Lord. And then, sabi ng babae, talaga naiiyak siya. And then, she looked on the eyes of Jesus Christ. There's so much joy and forgiveness. Siguro pag makita ang mukha ng Panginoon dun sa wedding, yung mata niya, ang saya-saya, kita niya, no? Alam niyo sa ang Panginoon, pag nakita niya ang mga tao, masaya siya. At pag nakita niya siya ang hinahanap ng mga tao, siya naman talaga dapat hanapin natin. And He just brought joy to these people. And He just delivered this groom from the embarrassment, from the fourth pass. Great embarrassment. And He brought this He just delivered man. At alam niyo, makita natin dito, He just delivered man from the shamefulness of sin, like us. We were just ashamed before God, before na makilala natin siya bilang Panginoon natin at sarili natin tagapagligtas. Di ba nakakatuwa na ang Panginoon, tayo ay sinalba sa kahihiyan ng kasalanan? When He died on that cross, siya na yung kumuha ng ating shame. He was there on the cross naked for 6 hours because of our sin. Kinuha niya yung ating shame at ayaw niya na mailagay tayo doon. Ganito ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang kaya nung si Mary nakita niya, wow, you are really the Son of God. At anong effect naman ito sa kanyang mga disciples? Kasi kinonfirm niya. Naalala niyo, kasi magbinasa niyo sa John chapter 1, merong taga-Galilee dyan. Tingnan natin. It was Nathanael. Tingnan natin. Ito yung significance pala niya. In John chapter 1 verse 46, tingnan niyo. John chapter 1 verse 46. Sabi ng Bible. Kasi nung dumarating na yung mga apostles ng Panginoon, sila Andrew, sila Peter, umisa natin sa 44. Now, Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. They were fishermen. And Philip finded Nathanael. Taga Bethsaida sila, ibig sabihin sa Galilee, sa taas yun. And said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, sabi ni Nathanael, can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, come and see. And Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, whence thou knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Nung tinawag ni Philip si Nathanael taga rito. Taga rito siya sa Galilee, taga Cana of Galilee siya. At nung narinig niya si Philip, natagpuan namin yung Messiah, yung sinasabi ni Moses. Sabi ni Nathanael, can there any good thing come out of Nazareth? Meron bang magandang bagay na manggagaling sa Nazareth? Sino ba yung sinundan ninyo? And then he saw the Lord. Sabi ng Panginoon sa kanya, bago ka tawagin ni Philip, nakita ka na, you were under the fig tree. Nagulat siya doon. At etong sa chapter 2, dito rin siya nag-perform ng miracle. Ito sa lugar ni Nathanael. At nung nakita ito ni Nathanael,
It is a confirmation sa Panginoon. O, sabi mo, walang good thing mag-come out from Nazareth. Ito na yung good thing. It's a confirmation. Nathaniel, dinala ka sa akin ni Philip para makita mo, this is the first miracle that I'm going to perform. At special yan sa lugar mo pa. Kasi sinabihan mo akong walang good thing na manggagaling sa Nazareth. Para sinabihan mo walang manggagaling na good thing. Ipapakita ko sa iyo kung sino ako. And I'm going to perform a miracle na wala pang gumagawa at walang makakagawa. Kahit kailan. At sabi ng Bible, nung nakita yun ni Nathaniel, and the beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, sabi ng verse 11 and verse 2, chapter 2, and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Hindi lang pala joy ang naibibigay ng first miracle ng Panginoon. Hindi lang pala yung nasalba tayo from embarrassment. It is for God's glory. A divine glory. The Lord, di ba sabi ko kanina, the Lord did not make them to be drunkards. Itong primarily pala yung kanyang pag-perform ng miracles. Pag tinignan nyo sa context, it's a confirmation to His disciples that they followed the right person. That He is really the Messiah. And God's miracle, anong natutunan dito? God's miracle brings joy. Natuwa rin sila. It not only joy, not only from embarrassment, but also glory. At mula noon, sinundan nila ang Panginoon. Napaka-importante sa kanila yun. Dito nangyayari, dito nakikita ang mga tao. Kapag ang Panginoon, sabi ko kanina, pag ang Panginoon ay pumunta sa isang lugar, meron siyang gustong i-prove doon. Naalala niyo na ang Panginoon when He was also invited by Zacchaeus? Ang totoo niya, nung naglalakad ang Panginoon sa may Jericho, si Zacchaeus, nandun sa may street of ng Sycamore, Zacchaeus, baba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Ano nangyari? Salvation was brought inside the house of Zacchaeus. Ano nangyari when yung Philippian jailer, naalala niyo yun, ang Panginoon, ay si Paul, nung magpapakamatay yung Philippian jailer, huwag ka magpakamatay, sabi ni Paul. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. At nangyari nga, nanampalataya yung Philippian jailer sa Panginoon. At ano nangyari? Na-save yung kanyang buong sambayanan. Ganito ang nangyayari when we invited the Lord. Katulad nitong mga ito, at ito bilang sa kanyang mga tagapagsunod sa Panginoon, nakita nila mula noon, ang mga miracle na mangyayari sa buhay nila, hindi na nagbibigay ng joy, ito'y nagbibigay ng glory sa Panginoon. Tandaan nyo, God's miracle brings joy and glory. Makita natin doon yung first miracle ng Panginoon, ang talagang truth dito ay talaga nagbibigay sa ng kaligayahan sa puso ng mga tao. At makita nyo rito na talagang siya yung Diyos na nagbibigay ng fruitfulness. And that wine, that colorless water became red, bloody red or purple. And when people tasted it, it brings joy to their lives. At makita my friends, sa hapon na ito, the first miracle at Cana. Minsan iniisip ko, ano yung first miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay nito? Palagi naman, alam niyo, first miracle na ginawa ng Panginoon? When He saved us from our sin. Yung mga bagong mananampalataya, nung tinanggap niyo ang Panginoon, diba? That was parang ibang joy na lumaki ako sa Baptist Church, pero 14 years old lang ako na sa iyo. Nung tinanggap ko talaga ang Panginoon sa puso ko, wow, there is joy unspeakable, full of glory. Kaya nga ang Panginoon na nag-perform, na-prove niya, Nathaniel, eto yung sinundan mo, eto ako, Nathaniel. Eto lang ang nakita mo. Sinabi mo, can there any good thing come out of Nazareth? From now on, you are going to see not only good things, but great things from me. From now on, you would see that without me, there is no joy. Without me, there is no glory. Pagkasama niyo ako, I assure you, magiging masaya tayo sa piling ng Panginoon. Yung wine na yun, hindi ginawa ng Panginoon para maglasingan sila. Kasi primarily, yun talaga ang inumin nila. Pero ang context doon, gusto ng Panginoon, ang tao ay lumapit sa Kanya katulad ni Mary. We don't have any wine.
Sabi ni Mary, ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan. Ang mga miracle sa buhay natin, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. At tandaan nyo, sa bawat miracle na gagawin ng Panginoon, di ba katulad ng Thursday, sabi ko, naniniwala pa rin ako sa miracle ng Panginoon. It may not be the miracle of speaking in tongues, it may not be the miracle ng kanan na ano natin, pero yung milagro na kung saan sinampalataya natin na mangyayari at nangyari yon, kahit simpleng bagay yan, pero big miracle sa atin yan. Nakita niyo ba? Kailan kayo totoo naging masaya sa buhay niyo? Nawala ang Panginoon sa buhay niyo kaya hindi na kayo masaya. Start inviting the Lord in your life and you would see the Lord will just perform miracles in your life. At uli, makikita mo yung joy with the Lord. At makikita mo yung embarrassment na ginawa niya na naligtas tayo sa mga kahihiyan. Diba, alam niyo, pag naman ka tayo namumuhay na merong kabanalan, na ililigtas tayo sa mga kahiyang senaryo. Pag tayo wala sa Panginoon, mga nakakahiya din yung ginagawa natin. Tapos lalapit tayo sa Panginoon at makikita mo, ang Panginoon isasalba rin tayo sa kahiyan. Ang sarap purihin ng Panginoon yan. And it brings glory. The first miracle at Cana. What a joy. What a glory. What a deliverance from embarrassment. And from that time on, yung mga follower ng Panginoon, na-strengthen lalo yung kanilang paniniwala that they are following the right person. Christians, when the Lord saved you, you are following the right person. Sipin nyo, ang unang miracle na ginawa ng Panginoon sa atin nung tayo niligtas, tayo nagkaroon ng totoong joy. Malungkot ka ba? Probably the Lord is not invited in your life. Malungkot ba yung bahay mo, ang iyong house? Probably the Lord is not there. Malungkot ba ang church? The glory of the Lord has departed and there's no joy with that. Let's pray. Lord, salamat po. The first miracle at Cana, you prove that you are God, that only you can perform this miracle. Probably the servants, they were not aware who you were. But after this, you made a great impact to the lives of these people. And there was joy in that wedding. There was a deliverance from embarrassment, a possible embarrassment. And there was a glory when the disciples knew about how you performed this miracle. That only God can bring fruitfulness to that vine. And only God can perform that kind of miracle. The first time that we got saved, the first time that we knew Thee as our Savior, that was the first miracle in our life. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa joy na pinapakita mo sa amin. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang palaging nasa amin. At pag Ikaw ay nasa amin, we are assured of that joy. Ano man ang mangyari sa buhay namin, ano man ang papuri na tatanggapin namin, lagi namin iisipin na sa iyo lang ibibigay ang glory. Lord, thank you for saving us and delivering us from the shamefulness of sin. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy na pag-ingatan mo ang bawat isa. Ang mga members ng Zion, ingatan mo sa anumang sakit, anumang karamdaman, at anumang virus na kumakalat. Pag-ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa na maging faithful sa aming paglilingkod, bagaman kami ay online ng aming pananambahan. We are praying na someday ay mag-gather kami uli dito sa lugar upang magkakita-kita, magkasama-sama muli. At alam namin na magiging posible ito. At makita namin muli ang inyong presensya at maibalik yung joy of fellowship with each other. Makita namin, Panginoon, muli ang kapangyarihan mo. Makita namin ang mga miracles mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo namin sa amin sa araw-araw na aming pananambahan. It's only by your grace that we can go on and proceed this kind of worship. Lord, we just thank you for everything. We bless mo patuloy yung mga tithers namin, faithfully giving their offerings and to sustain the needs of your people and the need of the ministry. I-bless mo patuloy ang mga missionaries mo namin. I-bless mo ang bawat family ng Zion Bible Baptist Church. Ingatan mo kami sa maghapon hanggang sa magdamag na aming pagtulong. Salamat at tinataas ka namin. Binabalik namin ang papuri sa inyo sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.